Hello mga pangga, good evening sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ulit si Kuya Bon, nagbigay ng um, kaunting kapaliwanagan hinggil sa ating gobyerno ngayong mga pangga. Dahil kung ating napapansin ngayong mga pangga, ang nagiging laman ng ating mga problema ngayong mga pangga ay kabaligtaran na po. Bakit nasasabi kong kabaligtaran? Dahil noon, ang taong gobyerno ang nagpoproblema kung papaano pasunurin ang mga taong bayan. Diba? Naging problema nila yun kasi ang daming lumalabag. Pero ngayon mga pangga na baliktad na. Ang taong bayan na ang nagkonsumisyon, ang taong bayan na ang parang nagagalit, naaasar sa mga ginagawa sa mga opisyalis natin sa gobyerno. Kaya naman mga pangga, ating alamin mga pangga kung bakit nagkakagulo na ngayon yung nakaraang administrasyon at saka sa ngayon para bang ano sila mga pangga, yung parang nagbabatuhan ng mga ginagawa ng mga putik, kumbaga, yung mga basura. Alam niyo mga ganung mga bagay mga pangga. Parang ibig sabihin parang hindi nila matanggap sa sarili nila yung mga ginagawa nila. Kasi ibabato doon sa iba. Ang iba naman bato naman sa kanila. So, those are things na para bang kung totoo si mga pangga, hindi nila tanggap yung mga ginagawa nila. Kasi ayaw nila Kasi hindi yun kapurihan ng tao. Diba? Kaya naman, alamin natin kung bakit gano'n mga pangga. Para sa akin mga pangga, dalawang dahilan lang po. Una, yung bang kasakiman or yung greediness baga mga pangga. Maaring sa mga bagay na sa kapangyarihan o kaya sa mga kayamanan. Gano'n lang yun mga pangga. Para bagang ang hirap nilang ituwid sa totoo lang mga pangga, para ang hirap nilang pakiusapan dahil para bang lahat na ng mga hinanaing ng taong bayan on social media, sa mainstream media, nasasabi na ang lahat mga pangga, pero alam mo yung didma lang. So parang ang hirap nilang pakiusapan. Alam yung mga pangga, dahil yung sa kasakiman at malayo, kung walang spiritual being ba, yung parang walang spiritual life yung mga ganong tao mga pangga. Kasi una, hindi naman talaga nagugustuhan ng Diyos ang mga ginagawa na ganon, kasi ayaw ng Diyos yung yung nanglalamang ka sa kapwa, nag-take advantage ka sa kahinaan ng iba, alam mo yung ganon. Ayaw ng Diyos yung ganon. Kaya parang they are not guided by the Holy Spirit in everything they do. Kasi nga ang makita mo naman sa sa galaw nila na talaga namang nandoon talaga yung greediness mga pangga, kasakiman sa kapangyarihan, sa kayamanan. Tingnan mo naman ngayon, nagkakagulo na. Kaya mga pangga, sa ginagawa nilang nagbabatuhan ng putik, di ba? Dahil para sabihin lang ng madla na sila yung tama, di ba? Parang ganun mga pangga. Pero paano naman nila yun mapabulaanan mga pangga na mismo ang taong bayan mismo ang nakakaramdam ng mga resulta ng mga ginagawa nila. 'Di ba? Yung tao yung nagtitiis, naghihirap, naghihinagpis. Okay. Kagaya ng mga pangga, yung alam naman talaga nila na bawat tao naman talaga ay may mga sakuna na darating. Dapat yung magiging effect ng mga pangga, yung ang pinaghandaan. 'Di ba? Dapat yun ang pinaghandaan. Pero walang nangyari sa pero may budget para diyan. Kaya lang walang nangyari ngayon. Lahat ay wash out. Nagtago lahat sa bulsa mga pangga. Kaya naman pangga, aking hinihikayat siyempre yung buong sambayanan, di ba? Yung mga, lalong-lalo na mga kabataan ngayon, yung mga estudyante, di ba? Kailangan may pakialam sila sa galaw ng gobyerno, sa lipunan, dapat may participation sila mga pangga. Kahit malalaman man lang nila kung ano ba talaga yung gobyerno, di ba mga pangga? Yung mga matatanda natin, mga ate at kuya dyan, di ba? Yung mga matatanda na para bang halos wala na silang pag-asa mga pangga.
kung paano magbabago ang galaw ng gobyerno. Umaasa sila sa mga totoong serbisyo na nagmula sa gobyerno. Pero kung ating mapapansin mga pangga, lahat ng mga opisyalis na mula sa ehekutibo or yung sa executive department mga pangga, yung sa sa office ng presidente. Okay, at mula diyan mga pangga hanggang sa legislatura or sa executive mga pangga, yung sa senador, sa kongreso, ayan, at saka sa judicial body mga pangga, okay lang 'yon. Pero yung dalawa mga pangga kasi, yan ay halal ng taong bayan. 'Di ba? Dahil siyempre pag panahon na ng eleksyon, sila ay naglalahad ng kanilang karunungan, kaalaman tungkol sa posisyon na kanilang pagtakbuhan, gustong mapwestuhan, 'di ba? So, pinalal sila ng taong bayan dahil sa mga pangako na di umano sila ay magserbisyo ng tama, mas magserbisyo sa taong bayan. Pero ano nangyari mga pangga? 'Di ba? Pero sa ngayon, ang mga taong bayan nag-umpisa nang magbayad sa mga inutang nung nakaraang mga taon. Diba? Dahil di umano ay ilalagak doon sa mga proyekto na gagawin ng gobyerno para sa taong bayan, kapag kinabangan ng taong bayan. Pero nawala mga pangga. Mababawi pa ba yun? Diba hindi? Tuloy-tuloy ang pagbayad natin mga mahihirap sa mga ganung sa ganitong kalagayan. Kaya mga pangga, sana alam nating lahat na kung ano ba talaga ang gobyerno. Ano ba talaga ang gobyerno? Bakit ganito na lang yung ano natin mga pangga? Bakit ganito na lang yung kalagayan natin? So, mas mainam kung malaman natin kung ano talaga ang gobyerno. Ang gobyerno kasi mga pangga, lalo na ito sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi mga pangga binubuo kasi ng 3 departamento. It is a group of people mga pangga na bind each other, na parang sila may otoridad na paano patakbuhin ang gobyerno. So, ang gobyerno natin mga pangga sa Pilipinas ay nahahati sa 3 departamento. Yung ehekutibo or executive department, kung saan nandoon yung ating presidente at saka yung vice president. Yung sa legislatura naman or sa legislative department, ayun sa Congress. Nandoon yung mga senador at saka yung mga House of Representatives, mga pangga. Tapos yung isa naman sa judiciary, ayun yung inalagay na ating Supreme Court. Ngayon mga pangga, bago natin malaman yung functions nila mga pangga, ano po ba yung mandato ng gobyerno? Ang mandato ng gobyerno mga pangga, ang mga layunin talaga nila mga pangga, parang gumawa sila ng mga proyekto na kapakinabangan ng lahat ng mga taong bayan. Okay, magbigay tayo halimbawa mga pangga yun. Mga tulay. Ano pa ba? Mga buildings na yung sa school, di ba? School buildings. Dapat isa yan mga pangangailangan mga pangga. So, yung tulay natin ngayon, ano nangyari mga pangga? Nagsi-collapse. Di ba? Ang hirap nating ma-distinguish kung tapos nagtutulakan sila ngayon mga pangga. Yun ang mga proyekto dapat ng mga ano pa, yung i-assure ng gobyerno na ang taong bayan ay safety at saka ma-provide yung mga pangangailangan, especially sa mga basic needs natin. Yung food security, kailangan meron yan mga pangga, hindi mawalan sa mga ganyan. Ano pa ba? Yung education mga pangga. Ang education, i-connect natin doon sa school. Mga school buildings natin ngayon mga pangga, kulang pa rin, nagsisiksikan pa rin ng ibang mga estudyante. Alam mo, sabihin natin, minsan nagtatanong ako dati, kumusta na pala yung mga ipinatayo noon? Bakit parang tayo pa rin ng tayo? Without knowing mga pangga na every year, ilan ang magtapos ng grade 1? Ilan ang papasok ng grade 1? Ilan ang magtapos ng grade 6? So, parang napakarami. So, dapat continue ang infrastructure natin mga pangga. Lalong-lalo na sa mga school buildings, mga tulay, ang dami-dami mga panggang mga project na parang dapat naging concern ng ating gobyerno. Kaya nga meron tayong mga ahensya Iba-ibang ahensya kasi ang bawat ahensya, may mga sekretary yan. Ang mga sekretary naman mga pangga ay magiging advisor din ng Pangulo. Kasi magbigay sila ng suggestion tungkol sa expertise na mayroon siya dyan sa department na yan at magbigay sila ng mga proposals at ang mga proposals na yan, kung maamindahan yan, ayan, mabigyan sila ng budget. Ganon po kasi yung mga pangga. So,
Ngayon, yun ang mga layunin ng pamahalaan. Yung may seguridad ang mga taong bayan. O, maangat man lang yung buhay. At saka yung may improvement man lang, may progress man lang yung ating bansang Pilipinas. Okay, ngayon mga pangga. So, dahil magtatanong tayo na ngayon mga pangga. Totoo bang, parang hindi naintindihan ng lubusan mga pangga pag sinasabing sa gobyerno. Okay, yung bago kasi gagalaw yung gobyerno mga pangga, ganito kasi yung mga pangga. May tinatawag tayong konstitusyon. Okay. Yung konstitusyon mga pangga, yung talaga ang importante bago mag-umpisa ang mga projects, mga lahat ng ginagawa ng mga opisyalis sa gobyerno, bago sila magsigalawan, kailangan nandoon na yung tinatawag natin na konstitusyon. Ano po ba yung konstitusyon mga pangga? Okay. Ang konstitusyon mga pangga ay yung tinatawag natin na the supreme law of the land. Ito yung mataas at pinakamalaki or pinakamatibay na batas sa isang bansa mga pangga na nagiging proteksyon sa bawat mga mamamayan. Okay mga pangga, yun ang way po natin mga pangga. Kasi dahil sa konstitusyon, hindi tayo nandoon yung nakatala yung rights ng mga tao, karapatan ng mga tao. Kaya ang konstitusyon ay maaring it is yung parang collections of law. Di ba? A single rated mga panggana, or it is a collection of law na nandoon talaan ng mga batas na aprobahan. Okay? Sino bang nag-approve? Halimbawa, tanong natin, sino bang nag-a-approve ng ano? Sino ba ang gumagawa ng konstitusyon? Okay. Since naman mga panggana, ang konstitusyon natin mga pangga ay 1987 constitution. So, bago yan sa mga pangga, yung konstitusyon, yun ang kasalukuyan ting ginagamit mga pangga, naging batayan sa ating pamumuhay araw-araw. Okay, ano ba sino bang gumawa ng konstitusyon na yan? Okay, yung panahon ni Corazon Aquino mga pangga, nagtaraga yan sa mga 48 individuals mga pangga na galing po sa tatlong komisyon. Sa komisyon, sa Civil Service Commission, Civil Service Commission, at saka Commission on Audit and Commission on Appointment. Okay, sila yung mga department mga pangga na pinagkuhaan ng mga opisyalis ni Corazon Aquino na gagawa ng konstitusyon, gagawa ng mga batas mga pangga na maaaring sundin ng lahat. Okay? Kahit presidente pa, mismo siya ay kailangang sumunod sa nasasabing batas mga pangga. Okay. Ano ba yung ibig sabihin ng yung Civil Service Commission? Ito ay isang pamahalaan mga pangga na sila yung tagapamahala ng mga pangga, yung mga empleyado sa buong gobyerno mga pangga na tinitiyak nila mga pangga na yung kakayahan, yung integridad, yung mapanatili yung integridad ng mga empleyado mga pangga. Halimbawa sa pagpopromote ng mga opisyalis, mga ganyan, tinitiyak nila mga pangga na yung integrity at saka yung consistency ng kanilang serbisyo. Sila po yung gumagawa ng mga pangga. Itong Commission on Audit mga pangga, this is responsible for government auditing mga pangga. So, nag-in-audit nila ang General Appropriation Act or yung budget na pinirmahan na ng Pangulo na maging budget na yun siya at madidistribute na yan sa mga ahensya. So, tinitingnan nila mga pangga on how it was being spent. Kung after ng mga naibigay na yun sa kanila o sa mga ahensya, ino-audit po yun kung paano nagastos ang pera. So yung Commission on Appointment naman mga pangga, ito naman yung nagsusuri sa mga taong papasok sa gobyerno sa isang mahalagang posisyon. Yun ang Commission on Appointment. So ano po ba sino-sino po ba yung mga tao doon? So ang mga opisyalis ng mga pangga, ang magsusuri niyan mga pangga na ma-appoint ang isang tao, ma-appoint sa isang pangulo, dapat dumaan ka sa Commission on Appointment. Kumbaga gigisa-gisahin ka doon ng mga katanungan regarding sa posisyon na kung saan doon ka maging secretary ka or maging ikaw tagapamahala sa ahensyang yan, gigisa-gisahin ka ngayon sa mga sa commissioners doon mga pangga kung gaano kalawak yung kaalaman mo at kung ikaw ba ay nararapat para doon. So sino naman yung mga tao na yun? So kukuha na naman yan ngayon ng
I think 12 na officially um, sa Senado at saka sa lower house din another 12 individuals din yan mga pangga at saka magkakunay din sila mga pangga at sila yung mag-uusap-usap doon kung paano yan paano nila ah, ay scrutinize yung isang individual para sa naturang ahensya. Ganon yung mga pangga ang pag ano ng commission and appointment. So sila yung tatlong Commission on Appointment, Commission on Audit, and Civil Service Commission. Sila yung tatlong departamento mga pangga na gumawa ng konstitusyon natin. Yung 18 articles of the Constitution ba, halimbawa yung Article 1 National Territory, Article 2 the Declaration of Principles and State Policies, Article 3 is Bill of Rights, yung mga pangga, 18 yan sila mga pangga. So by next video, yun na naman ang ano natin mga pangga, yun na naman ang ating itatalakay mga pangga. Isa-isahin natin ang mga pangga kasi ngayon napapansin ko kasi mga pangga, ang mga abogado natin mga pangga dito sa Pilipinas, tiyak naman ng mga mauutak talaga sila. Pero paano nangyari mga pangga na iisa lang yung pinag-aralan nila pero napakahirap nilang magkasundo pagdating sa yung pagdesisyon sa mga bagay-bagay na samantalang nandoon na yung mga, minsan visually nakikita mo na talaga yung saan ba ang tama, saan ba ang mali, pero talagang dadaan daw sa thorough scrutinization mga pangga, yung paglilitis talaga, pero makita mo na yung impact ng argumentasyon halos mag-aaway ng mga pangga, halos magsuntukan pa na halos hindi sa Senado, parang hindi sila nagkakasundo. Kaya napakahirap mga pangga. Kaya sa ngayon, kailangan malaman natin na ang gobyerno hindi gumagalaw ng iisa lang. Halimbawa, yung presidente. Kahit presidente ka pa, hindi porke presidente ka ay lahat na lang ng decision mo ay masunod, hindi po. Kailangan, it must be agreed upon by the legislative department. Kailangan ito tama ba ito? At kung kailangan mag-question pa tayo doon sa Supreme Court or sa judiciary kung tama bang itong decision na ito, hindi basta-basta mga pangga. Kaya nararapat lamang na malaman din naman talaga natin kung ano ba talaga ang gobyerno. Hindi, kaya nga sa susunod pagboto natin, ay alamin na talaga natin ng maayos mga pangga para hindi tayo maging kawawa sa ngayon na sitwasyon natin. So, by next time mga pangga, hanggang dito lang muna ang ang video natin. So, by next time, tatalakayin naman natin yung isa-isahin natin yung sinasabi kong articles of the Constitution. Bye-bye mga pangga.